Yun. Magandang umaga po, Senator Amy Marcos. Good morning po, ma'am. Good morning! Kumusta na kayo? Kami ay hilo pa. Mabuti po naman, Senator Amy. Ang una pong tanong namin, bakit po kayo napapirma o pumirma dito po sa resolusyon na sumusuporta po sa change of leadership in the Senate? Yes, totoo yun at tama naman. Pero ang totoo, huling-huli na ako, no? Sabi nga nila, may 13 boto na and kompleto na. So nakibakan na rin ako sa mga NP dahil nasyonalista ko, 5 po kaming senador at sinabi nga na kompleto na daw yung boto. Kaya nakisama na ako sa aking mga kasamaan. Wala ako sa Marites talagang out of the loop ako dahil kung saan-saan lupa-lupa ako umabot. Nasa Mindanao ako, nasa Basilan, Oo nga Marawi, naman. saan-saan. Hindi ko alam Ayun yung Marites, yung pala nagka... Oo, so sinasabi niya hindi siya nagkudita para nakisali na lang daw siya. Ugas kamay din to si Senator Amy, no? Senator Amy! Huwag naman ganun. Tapos kasi nga naman, nag-iikot siya. Nag-iikot siya sa sa iba't ibang dako ng Pilipinas para mamigay ng kung ano-anong ayuda dahil syempre nga naman re-electionist siya. Wag kayong basagan ng trip, ha? Gulo na. Ang alam ko kasi, yung unang intriga, si Jinggoy. Ang alam ko, si Senator Jinggoy ang tinutulak. Pagkatapos noon, si Senator Loren, talagang sabi nga, kung Bicol Express, Congress Express Bullet Train, ang bilis sa Kongreso. Sa Senado naman, tsubibo po kami. Sometimes you're up, sometimes you're down. Pangkaraniwan na yung leadership change. Opo, pangkaraniwan po ang leadership change, pero bakit? This time, anong dahilan ho? Bakit kinakailangan magpalit ng Senate President? Maraming haka-haka, hindi ko alam. Sabi kasi ni Senator Subiri, si SP Subiri alam ko has been under a lot of pressure kasi yung powers that be, ika nga niya, ako'y nagko-quote lamang, hindi natutuwa sa kanya, tambagal-bagal at tinututulan pa raw yung mga admin measures katulad ng PI, katulad ng PDEA leaks. Yun ang sabi niya. Ang alam ko, marami ring unhappy sa Ayan ha. Sinasabi niya, sabi daw ni Subiri dahil daw may mga alam na natin yung forces from Malacanang. Ito sinasabi niya, pero ang alam ko, eto na. hatian nung mga committee, so maraming nagrereklamo. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, nagrereklamo dahil hatian ng committees kasi ang pinamburan lang lahat, karamihan ay yung committee ng kanyang mga kaibigan. Lagi namang ganon, sa totoo lang. Tapos yung iba talagang umaalma, narinig ko Bakit? rin dun sa budget kung paano nasingitan ang Senado ng kung ano-anong akap, 12 billion para sa PI. Maraming nagulanta doon at So meron, inaamin niya talaga na may 12 billion na para sa PI. Playing safe kasi to si si Senator Amy. Pero ayan, 'di ba? So na-confirm po yung sinasabi natin nung isa pang araw na hindi ho ang dahilan ay Malacanang. Yun ang sinasabi ni Subiri, Malacanang ang may dahilan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung Malacanang ang nagpalit ng Senate President, si Jinggoy ang inilagay doon. Hindi ho si Escudero, na si Escudero ayaw sa cha-cha-cha-cha na yan. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko na ho sa inyo Dito ho sa ating channel, bawal ho chismis. Doon lang tayo sa katotohanan. Wag ho tayo sa chismis. Dito talagang ganun Ganun po talaga ang nangyari. Talagang maraming hindi natutuwa dito kay Subiri dahil sa magic. Yung, again ulitin natin yung sinasabi nating 12 billion ay hindi po napunta sa bulsa ni Subiri. Okay? Yun po ay hinayaan niya na i-divert ng kamera sa COMELEC through the BICAM.
So napunta sa COMELEC. Ang problema nga, ang balita ko nga, yung 12 billion, actually, ang balita pa talaga dyan, 15 billion yan. Binawas yan, kasi gano'n naman ang gagawin. Tandaan ninyo ha, halimbawa lang, 13 trillion o 10, halimbawa lang ha, 10 trillion ang budget ng executive na ipinasa sa Congress. Including, sabi ng Congress, House and the Senate. So 13 billion. Ngayon, anong gagawin ngayon ng deliberation ng Congress at saka bakit sila nagde-deliberate? Congress and yung House at saka yung Senate. Doon na nila i-minimekus-mekus. Yung mga favorite nilang departamento at saka yung mga ayaw nilang departamento, minimekus-mekus na nila doon. So minekus-mekus nila, sabihin nun, hindi nila pwedeng bawasan yung 13 billion ha? Ay sorry, yung 10 trillion, kunwari lang 10 trillion yung budget for that year. Hindi nila pwedeng bawasan yun. Nang pwede lang ipaglipat-lipat. Doon ginagawa yon. Through the House, through the Senate, then by CAM. Ang ginawa ng Congress, di umano, kinaltasan yung budget ng Senate ng 15 billion. Okay? So sa 15 billion, kinaltasan daw di umano, at yung 12 billion inilagay sa COMELEC. Kung saan merong inalat na 12 billion para sa eleksyon for Chacha. Although, ang kwento talaga sa akin, 15 billion yan. So yung 3 billion hindi malaman kung saan na ilagay. Pero wag na tayo doon kasi mahirap natin patunayan yun na may 3 billion na kung saan man napunta yun. So doon na tayo sa 12 billion lang. So nainis ngayon, syempre kung ikaw nga naman, di ba? Ikaw nga naman, senador ka. May 12 billion na nawala sa institusyon nyo. So mababawasan ang mga budget nyo. Di ba? Pag nabawasan yung budget nyo, mababawasan syempre yung, alam mo na. Hindi naman siya kasi halimbawa, ang budget ng isang, ang talagang sisti dyan, ito ang kwento talaga dyan, tigi 1 billion ng budget ng mga senador sa kanilang mga proyekto. Kung magnanakaw ka, 10% sa'yo, minsan 30% pa. So sabihin na natin 20% yun sa'yo. Hindi ko naman sinasabi lahat ng senador magnanakaw ha. So sabihin na natin, kunwari lang, ikaw ay isang magnanakaw na senador. Halimbawa lang naman. And from 1 billion, so dapat meron ka sanang 300 million na for the boys. Dahil naging 500 million na lang yun, so mababawasan na ngayon yung for the boys mo. Di ba? Yari ka. Paano na yung ginastos mo nung eleksyon? Paano mo ngayon babawiin yun? Di ba? Malaking problema huyo mga kababayan pag binawasan yung pang-eleksyon mo. Siyempre, doon nagkainisan. Ang balita ko nga dyan, talagang, sandali, ba't mo naman binawasan kami dito? Tapos sasabihin mo pa, you're anti-chacha. Yung pala naman, babawasan mo kami.